Ang atong topiko karon ay 144,000. O kung saan nato ni siya na mapamatud-an na kini siya mga buhi gyud ni siya sa sulod sa iglesia. Sa pag-abot sa Ginoo dili ni siya makatilaw kamatayon. Sa dili pa ta siguro mag-ampo brad atong basahon ni akong basahon ning ang ingon sa Testimonies to Ministers 116 paragraph 5. As we near the close of this world's history, the prophecies relating to the last days especially demand our study. The last book of the New Testament scripture is full of truth that we need to understand. Satan has blinded the minds of many so that they have been glad of any excuse for not making the revelation their study. Ang buhaton sa kaaway, iyag yung butaon ang mga hunahuna sa kadaghanan nga himuon nilang excuse na dili na sila magtuon sa ani nga revelation. Pero ang last book sa New Testament na mabasa sa Biblia, full of truth yun na siya na kinahanglan masabtan. So usahay lagi ang atong mga kaigsuonan, ang atong mga kadagkuan, moingon na dito na lang nato ni tun-an sa langit kung maluwas na ta, ipangutana na lang nato ni kang Jesus. So usahay ana. O nguban pod moingon na symbolical man na kanang Revelation book, symbolical book man na. Pero mutuo sila na ang New Jerusalem literal, ang impyerno literal, ang 1,000 years literal, ang 7 last plagues literal. Pero moingon sila na symbolical book. So kung symbolical book, symbolical na dahil na siya tanan. Ngano mutuo man ta sa kuan sa New Jerusalem. Ngano mo tuo man ta sa 1,000 years. Ngano mo tuo man ta sa 7 last plagues na literal. So kung symbolical book. So mao na siya. So sa dili pa ta mo padayong sa unahan ato kita unay mag-ampo brad. Hello brad. Sige ampo ta. Sige ako mag-ampo ha. Amahan nga balaan ni ining kabuntagon, ining mga orasa na kami magatuon ni Brother Michael sa imong mga bililhon nga pulong. Tagai kami kaalam na gikas langit o pinaagi sa balaang espiritu na siya'y maghatag o katin-awan, mahatag kahibalo, aron ang pagkatunan karon mahimong maayo diya sa imong atubangan ang langit o ang balang espiritu maggabay kanamo sa among pagkatunan. Salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Sa ngalan o sa gahom sa among manluluwas na Hesus Kristo. Amen. Okay, dayon ta. So, ang atong pagatunan diri brad kanang naay 5 na importante na atong masabtan. Unsa maning hangin nga gisgutan sa Revelation pinadayag 7, unsa maning silyo sa buhi nga Dios, asa man kuhaon ng 144,000. Ang number ba, ang 144,000 literal number ba or symbolical? Unsa man ang mga requirements para madawat ang silyo. So muna siya ang atong pagatubagon sa atong pagtuon. Una, unsa maning hangin nga gisgutan diri. So kay naa man sa pinadayag 7, naingon diri nakita niya ang upat ka mga manulunda na nagtindog sa upat ka tumoy sa yuta nga gagunit sa upat ka mga hangin sa yuta aron dili mohuyop ang hangin didto sa yuta, sa dagat o sa bisan unsang kahoy. Sa verse 1 no. Nakita nimo sa screen di ba? So English man na siya. So naman ka kay balo naman ka sa Bisaya ana. So naay upat ka mga anghel nagtindog sa upat ka tumoy sa yuta na naghold sila sa hangin nga kining hangin dili mohuyop sa yuta, sa dagat o sa bisan unsang kahoy. Tapos sa verse 2, adunay laing manulunda nga milupad gikan sa silakan sa adlaw at na aduna siya silyo sa buhi nga Dios og iyang gisinggitan ang upat ka mga manulunda nga nag-ingon ayaw una ninyo dagmali ang yuta ni ang dagat. Verse 3, ug siya ayaw una ninyo dagmali ang yuta bisan ang dagat o ang mga kakahuyan, mga punong kahoy
hangtod nga among masilyuhan o matimrihan ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Buhian lang ang hangin kung mahuman na ang pagpanilyo. Atong tunan unsa maning hangin, unsa maning silyo. Subot pasabot kung mabuhian ang hangin, bot pasabot kumpleto na ang gidaghanon 144,000 ka mga ulipon sa Ginoo na gitimrihan. Subot pasabot samtang wala pa buhi ang hangin, wala pa mahuman ang pagpanilyo sa usa ka gatos o kapatan kalibo diya sa banay sa Israel. So muna siya. Sa verse 4, og nadungog ko ang mga nasilyuhan o gitimrihan 144,000 gikan sa mga anak ni Israel sa 12 tribes of the children of Israel. Sa verse 4, ang hangin nga gisgutan diha sa Pinadayag 7 bersikulo 1, nagisgot na siya o gitawag na Sandilog Lulos. Naingon diri sa volume 5 152, paragraph 2, the time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth, prohibiting men to buy or sell of any man, save him that the mark of the beast. So, we came there having this realized in California a short time since, but this only the threatening of the blowing of the four winds. Gipakita sa atong propetesa, propeta Ellen G. White, na naagyoy panahon na dili na ta kapalit ni kabaligya kay naay decree nga ipatuman na ang tao di kapalit ni kabaligya gawas kung naay marka sa mananap nga mapintas. Ingon niya, we came there having this realized in California a short time since, but this only the threatening of the blowing of the four winds. Hapit na unta ni may tabo dito sa panahon ni Sister White sa California, pero kadtong panahon na, but this was only the threatening of the blowing of the four winds. So sa ato pa, wala pa dahil ni mahitabo ni ato panahon ni Sister White kay threatening pa lang, threatening, murag pagbabanta pa lang yan. So hindi pa yan nangyari. So naay muabot na panahon sa Pinadayag 13, di ba? Mabasa nato na sa Pinadayag 13 nga naay pagpugos sa mga dato o mga adunahan, mga ulipon, mga usa pa na niya na butangan og marka sa kamot, sa tuong kamot ug sa agtang. So no buy or sell na siya. So wala pa man na karon. Mao din ang hangin nagrepresent ay na siya sa balaod sa Domingo na kanang ihati ko ana kanang national tapos international. So ang upat ka mga anghel nagtumbok na siya sa north, south, east, west. Bot pasabot 4, dili siya literal na 4 kundi symbolical na kanang globality. Ang bot pasabot sa 4 globality. Ako isin sa imo ang usa pa nga files, Brad, may tungod sa Revelation 7, ang mga symbolical ug mga literal may tungod sa pagtuon sa Pinadayag 7. So ingon dire, padayon na siya, as yet they are held by the 4 angels. We are not just ready. There is a work yet to be done, and then the angels will bidden to let go, that the 4 winds may blow upon the earth. That will be a decisive time for God's children, a time of trouble such as never was since there was a nation. Now is our opportunity to work. Subot pasabot, dili di ay buhian ang hangin, hangtod mahuman ang buluhaton ng sa iyang mga katawhan. So, dili buhian ang hangin, hangtod dili mahuman ang trabaho sa anghel sa pagpanilyo. Kay na may holding angel, napoy sealing angel. Dili gyud buhian sa upat ka mga angel na nag-hold sa hangin kung dili pa mahuman ang panahon sa pagpanilyo. Kay ngon dire, we are not just ready. Wala pa gyud ta maandam. There is a work yet to be done na agay buluhaton na kinahang mahuman. So mao na siya ang sealing of the 144,000. Kung humana, ingon dire, then the angels will bidden to let go, that the 4 winds may blow upon the earth. So naay hurting ba, naay paghuman sa gitawag nga pagpanilyo, naay hurting sa earth, sa sea and the trees. So ato nang tun-an unsa nang earth, sea and the trees. Ingon dire, mao kana ang kagubot na wala pa mahitabo sukads na nagkabaton og nasod. Karon ang atong kahigayunan sa pagbuhat. So tin-aw diri sa volume 5 152, imo na lang i-take note o ako naman gipasa po sa imo na ang buluhaton sa katawan sa Ginoo sa pagputli sa ilang kaugalingon para mahaom sila sa qualification na ma-appeal sa 144,000, human sa pagpanilyo sa 144,000, buhian na ang hangin,
na nabuot pasabot na gitawag na Sandilo Decree. So dirita unsa ning silyo sa buhi nga Dios. So ingon ang early writings na the sealing time is very short and will soon be over. Now is the time while the four angels holding the four winds to make our calling and election sure. So kini diyang panahon sa pagpanilyo mubo ra ni og dali ra ni mahuman karon ang panahon samtang ang upat ka mga anghel nagkupot pa sa upat ka mga hangin. So kung kita gitawag o kita gipili, kinahanglan masigurado. Unsa ning silyo? Ang silyo didto gyud na ihatag sa mga katawhan sa Ginoo walay lain sa Seventh-day Adventist. So ingon diri sa volume 3 to 266, especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. So ang pagpanilyo sa 144,000 didto gyud na mahitabo sa sulod sa iglesia. So ingon diri, ang punto, especially in the closing work, ang naghinapos nga buluhaton sa sulod sa iglesia. So diingon diri sa volume 3, ang naghinapos nga buluhaton sa sulod sa iglesia, ang panahon sa pagpanilyo sa 144,000. So naa day closing work for the church. Unsa man na ang panahon sa pagpanilyo sa 144,000. Mao na siya ang buluhaton na kailangan matapos ug matapos na buhian na ang upat ka hangin. Mao na siya ang buluhaton na kailangan matapos didto sa volume 5 152. So dibasa nato na ganina no kining volume 5 na we are not just ready, there is a work yet to be done. Unsa nga work? The closing work for the church in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. So ang closing work for the church is that in the sealing time of the 144,000, kung makumpleto na ang pagpanilyo, buhian na ang hangin na mauna siya ang sandilo. Karon, unsaon nato makadawat sa silyo? So simpre, ang requirement Sabbath keeper ta. Those who desire to have the seal in their foreheads must keep the Sabbath of the fourth commandments. So ang requirements kinahang ang makadawat sa ilang agtang dito sa silyo sa buhi nga Dios kadtong mga Sabbath keeper. Pero dili tanang mga Sabbath keeper ingon diri, not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of the living God in their foreheads. So bisan pa di ay Sabbath keeper, dili tanan nga mga Sabbath keeper makadawat sa silyo sa Dios na buhi. Bisan pa sila nagtulos kamaturan, dili gihapon kadawat sa silyo sa ilang agtang. They had the light of truth, naa sila'y kahayag sa kamaturan. They know the master's will. They understood every point of our faith. But they had not corresponding work. These who were so familiar with the prophecy and the treasures of divine wisdom should have acted their faith. So bisan pa din ay balotas kahayag, kamaturan, nakaibalutas kabubuton sa Ginoo, nakaibalutas sa matag punto sa atong pagtuo, pero wala tay corresponding work. So karing corresponding work dili man pwede na maamong ta sa 144,000 to be among kung wa ta kay balo sa mensahe sa 144,000. Ngayon pa bisan pa kanang familiar gyud tas mga prophecy, dili gihapon ta makadawat. Kinahanglan gyud na makaabot gyud ang mensahe sa sealing of the 144,000 sa sulod sa iglesia para ang katawhan sa Ginoo sa sulod sa iglesia may balog yun na ay pagpanilyo, especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. Ang pagpanilyo, buhaton sa Seventh-day Adventist, dili sa ubang grupo, sa Seventh-day Adventist, kailangan ang mga katawan sa Ginoo sa Seventh-day Adventist, may balogin sila na ay pag-silyo na buhaton ng Ginoo. Mupili siya 144,000. Karon, ang silyo, sumala sa Biblia, kining sa Ephesians chapter 1 verse 30 na ingon diri, in whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed. Kanang mensahe pag nadawat na nimo ang tibuok na mensahe, ang gospel sa imong pagtuo o kini imong gituohan, makadawat ka sa Holy Spirit of promise. Na 13 ato nang basahon sa SD Bible commentary. Engrave not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ato nang tan-awon sa SD Bible Commentary Volume 4. No? Ingon diri, gi-quote diha ang Ephesians chapter 1:13, Ephesians chapter 4
verse 30. A mark which angels read. No? Ang marka, ang anghilang makakita. What is the seal of the living God? Unsa maning tatak sa Ginoo, which is placed in the foreheads of these people? It is a mark which angels but not human eyes can read. Ang mga tao di kakita, dili makaingon, oh, walay tatak ni si Brother Michael, o may tatak ra si Brother Jury ra. Dili, walay kuan ana. Ang makakita, anghel ra ang makakita sa maong silyo. Ingon dire, for the destroying angel must see this mark of redemption. Ang destroying angel, so ato po nantun-an kanang destroying angel, no? Ang destroying angel lang ang makakita niini nga marka sa redemption. So darita, padayon. The angel with a writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angels follow these angels. So ang sealing angel, ana ay writer's inkhorn to place a mark. So ang tanang mamarkahan niya, nagsunod man ang destroying angel, ang tanang walay marka, ang destroying angel mo kuan ana, mo destroy kay destroying angel man na. Walay laing buhaton mo destroy gyud. Padayon ta sa paragraph 6 sa mao gihapong libro is the Bible Commentary Volume 4. Gi-quote ang Revelation chapter 7 versikulo 2. Seal is a settling into truth, just as soon as the people of God are sealed in their foreheads. It is not any seal or mark that can be seen, but a settling into truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. So kini di ang silyo, mauday na siya ang kamaturan, settling into truth, kana bang masettled ta, ma-firm tas kamaturan, both intellectually and spiritually, na dili kung mabutangan na kagtatak, dili na siya ma-move. As soon as the God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. So kinahanglan di ay nasilyuhan ang katawan sa Ginoo, ang mga 70 Adventist, kay kini pala maandam sila sa moabot na shaking gyud na moabot. Karon, ang silyo sa Ginoo mao na siya ang presente nga kamaturan, settling into truth. Sumala diri sa early writings 58, naingon diri ay, in these things I saw great danger, for if the mind is filled with other things, present truth is shut out, and there is no place in our foreheads for the seal of the living God. Kung atong mga hunahuna mapuno sa mga ubang butang, ang presente nga kamaturan mapahawa og ingon dire walay lugar sa atong mga agtang ang silyo sa atong buhi nga Dios. Ingon dire, I saw that the time for Jesus to be in the most holy place was nearly finished, and that time can last but a little, very little longer. What leisure time we have should be spent searching the Bible, which is to judge us in the last days. So ang punto na atong makuha niha na ang silyo sa buhi nga Dios, mauday na siya ang presente nga kamatuoran. Usa sa presente nga kamatuoran mo na siya ang closing work for the church in the sealing of the 144,000. So ang naghinapos na buluhaton sa sulod sa iglesia ang panahon sa pagpanilyo sa 144,000. So ang presente nga kamatuoran. So mabasa gyapon na siya, Brad, diri sa review ni Herald. The Lord has shown me that precious souls are starving and dying for want of present sealing truth meet in due season, and that swift messengers should feed on their way and feed the flock with the present truth. So ang ipakaon sa iyang katawhan mao ang presente nga kamatuoran, at ang usa sa presente nga kamatuoran mao na siya ang pagpanilyo sa 144,000 sulod sa Iglesia Adventista. So ingon pa, as faithful householders give meat in due season to the household of God, present truth to the people. So ang meat in due season, ang pagkaon sa akma nga panahon, mao na siya ang present truth nga ipakaon sa katawhan sa Ginoo, na mao ang Seventh-day Adventist na musunod. Kay bisan unsang angko na to 70 Adventist kun di ta musunod, mao nagyapon ang ingon na who have had great light and have not walked in the light. So ang ipakaon sa katawan sa Ginoo nga spiritual na pagkaon, mao na siya ang meat in due season or present truth. Samo na siya. There are many precious truths contained in the Word of God, but it is present truth that the flock needs now.
Hindi wala gingon na plaques, kundi plak talaga. Daghang mga bililhon nga kamatuoran mabasa nimo sa Biblia, hindi, but it is present truth that the plaque needs now. Ang kinahanglan gyud sa katawan sa Ginoo karon kanang mga presente nga kamatuoran na mo na ang gikinahanglan sa iyang katawhan karon. So mo na siya. Ang selyo sa buhi nga Dios mao na siya ang presente nga kamatuoran. At usa diha sa presente nga kamatuoran ang giingon sa volume 3, especially in the closing work for the church in the sealing of the 144,000. So dirita, asa kuhaon ang 144,000 sama na sa akong giingon sa Israel, sa moderno nga Israel. Mabasa na siya sa Pinadayag 7:4, ang komentaryo na dibasa na ko na volume 3 266, especially in the closing work for the church. Unsa nga church? Mao na siya ang moderno nga Israel, mao na siya ang Seventh-day Adventist Church. Where are the 144,000 sailed from? Walay lain sa Iglesia Seventh-day Adventist, sa Iglesia gyud sa SDA. Ngano man, mao na siya ang Israel of today. In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today humble themselves before Him and cleanse the soul temple from all defilements, He will hear their prayers in behalf of the sick and will bless in this use of His remedies for disease. So ang punto diri sa volume 9, 164, na ang Seventh-day Adventist mauna siya ang Israel of today. Mauna siya ang gitagaan sa Ginoo og kahayag nga ang katawhan niya mulakaw gyud kahayag. So si Ellen G. White gitagaan og panan-awon na kining Israel of today mao ni siyang Seventh-day Adventist. Og diha pagakwaon ang 144,000. Og gingon pa diri, the message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. Diha sa Selected Messages Book 2, 66 paragraph 2, ang Seventh-day Adventist na agyoy dakong kahayag. Pero dili tanan minlakaw sa kahayag. Wala milakaw sa kahayag ang uban. No, dili tanan na ay uban na naglakaw sa kahayag, napoy uban na wala gyud maglakaw. So ang wala maglakaw ingon diri, isuka ko ikaw sa akong baba ngano man kay bugnaw-bugnaw init-init man. Darita, ang 144,000 gikan sa Iglesia Adventista, mga buhi nga mga balaan, wala gyud sagol diha nga patay. Sumala sa Great Controversy, Brad, 648, paragraph 3, upon the crystal sea before the throne, the sea of glass were mingled with fire. Ingon diri na, kining 144,000, Brad, mao ni siya ang midaog, gotten the victory over the beast, over his image, over his mark, and over the number of his name, with the Lamb upon Mount Zion. Ang 144,000 that were redeemed from among men. Sa sunod niyang paragraph, from among the living. Ingon diri, none but the 144,000 can learn that song, for it is the song of their experience, an experience such as no other company have ever had. This having been translated from the earth, from among the living, mga buhi gyud ni siya, are counted as the first fruit. Pag moingon gani na first fruit, nagoy second fruit. Kining 144,000, mao ni siya ang pangunahing bunga, first fruit. Ingon sila, are counted as first fruit unto God and to the Lamb. Ang 144,000, mao ni siya ang unang bunga. Pag moingon ganing unang bunga, dili gyud pwede na walay kaduhang bunga. So, moingon ganing first runner up, mao gyud na gyud ay second runner up. Kay lisod nang moingon na first runner up kung way second runner up. So, ang 144,000 mo ni siya ang first fruit. This having been translated from the earth, from among the living. So, living na siya, no? Unya, atong, paano na? Ingon din, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Ang 144,000, gikan na siya sa mga buhi, walay sagol patay niha. Ang gingon diri, to be among the 144,000. So, ang atong istan-an ng among, apil sa ihap ang 144,000. So, padayon ta ha. So, kuhaon
kuhaon ang katawan sa Ginoo na 144,000 diha gyud sa iyang katawhan, diha gyud sa 70 Adventist. Wala gyud tay lalis diha, no? Unsa ning 70 Adventist? 70 Adventist na mituman sa to the law and to the testimony. Sa sulod sa iglesia ay kung igna na wala gyud Adventist sa sulod sa iglesia na wa mituman sa to the law and to the testimony, kaya ang kaluwasan individual man. So dili ta makaingon na ang tanan na gyud na 70 Adventist wala magbasa sa sulat ni Ellen G. White ay kung igna na tanang 70 Adventist wala gyud nag-vegetarian, ay kung igna na nasulod sa iglesia wala dihay mga faithful. Di ta musugot ana, Brother Michael. So sa sulod sa iglesia naa gyud ang mga reformers, naa gyud dihay mapili nga mga misunod sa to the law into the testimony. Bisan pa ang majority wa misunod, wa milakaws kayag, pero naa gyapon sa iglesia ang undergo sa vegetarianism, nagbasa og mga sulat ni Ellen G. White. So diha kuhaon sa 70 Adventist ang 144,000. Mao na siyan nga gihikayat ta, gi-encourage ta na let us strive, paningkamot ta sa kusog o sa gahom nga ihatag sa Ginoo na kita maapil sa ihap 144,000. So dirita padayon. Ang 144,000 ba literal, simbolikal, at tubag nato diha literal gyud na. Kay ngano man naaman itatakman sa noo sa matag agtang. Ang tatak diha, ang silyo, ang kamaturan na siya, di na siya makitaan. Pero kung ang ihap, ang number sa 144,000 ibutang man sa mga agtang, dili man na sa kabuuhan at silyo. Pag moingon gani na magsilyo sa mga agtang, kuan gyud na, literal gyud na naihap, kay dili man na kini isang silyo lang, dili. Ibig sabihin kung 20 million ang 70 Adventist, silyuhan to sila 144,000 lang man. So dili na siya silyo sa grupo, silyo gyud na sa individual, kay ang pagpanilyo sa mga agtang, sa mga tinuod nga 70 Adventist, kay sa sulod sa iglesia na may witinters. So ang witinters, ang dito ang Ginoo dili gyud na pwede na ingnaon ta 70 Adventist tanan usa ka grupo, usa lang katatak, dili. Ang tatak individual siya sa mga agtang ni adtong mga tao na nagbubuntong hininga, nag-sign cry ba. So mao na siya literal gyud ang numero, kay sa agtang man individual man ang preparation. Ingon dito sa Great Controversy, the work of preparation is an individual work. We are not saved in group. Great Controversy 620, kuha ko masayop. So kung imong basahon ang pinag 7:5 size 7 hantod sa 9, nagisgot na siya, Brad Michael, og sa matag tribo na ay 12,000, 12,000. I-times ni muna sa 12 tribes of Israel, kung nakay kalkyo diha, mo resulta niya siya 144,000. 12,000 gikan kang tribe of Judah, kang Reuben 12,000, kay Gad 12,000, kang Aser 12,000, kang Neptalim 12,000, kang Manases, Magyapon, kang Simeon, Levi, kang Isakar, Sabulon, Joseph, Benjamin 12,000. Kung imo nang kwentahon, mo kabat yun nag 144,000. So ang Biblia mismo ang nagtubag sumala sa nakasulat sa Pinayag 7:5 hangtod sa 8 na gipahayag yun diha na ang 144,000 literal number kay una nabatian ni Juan. Wala niya giihap. Iya lang, I heard the number. Pero si Sister White, I saw the number. Nakita niyang number. Wa po niya giihap. Nakita na niya. Kay lalim ka ng usaon ni mo pag-ihap. Kanang 144,000 lisuda, oy. Kay di naman nimo sa daghan tao ang Ginoo nag-ihap. Ang ihap 144,000. Si Juan Revelador nabatian ra niya ang numero. Si Sister White nakita ra niya ang numero. Pero kinsa man nag-ihap? Ang Ginoo. Ang Ginoo. Siya ang nag-ihap.
gihatag lang niya, gipadungog lang niya kang Juan Revelador ang tingog, kang Sister White, ipakita niya ang numero. Pero ang Ginoo gyud nagihap. Sa Biblia, di sulat diha na sa matag tribo, 12,000. I-times nimo sa 12 tribes of Israel, 144,000. Okay. So, dirita sa ang pinadayag 7 gikan sa 1 hantod sa kuan brad, hantod sa bersikulo 8, nagisgot siya og maihap. Pag abot sa bersikulo 9 og aniya yung siya og aniya karon akong nakita ang dakong panon nga dili maihap ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan, katawhan og pinulungan. No? Kung imong tan-awon ang bersikulo 1 hantod sa 8, nagisgot siya og maihap 144,000 asa gikan lang sa 12 ka tribo sa Israel. Kung imong basahon ang bersikulo 9, dili na siya maihap, no? Dili siya maihap asa man gikan sa tanang kanasuran, katanang pinulungan, katawhan, no? Dili siya maihap samantalang ang unang gipakita sa panan-awon maihap asa gikan sa Israel, sa modernong Israel. Samantalang sa verse 9 gipakita gihapon pag ang punto ani Brother Michael kining after these things, pagkahuman niyang makita ang 144,000, ingon siya after these things human ani I beheld in lo a great multitude, nakita pud niya ang dakong panon nga dili maisap sa tao, no? Ang bisang kinsan tao gikan sa tanang kanasuran, pinulungan og katawhan. So mao na siya. Unsa man ni kining great multitudes naa sila'y palwas palmera. Now, he stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, na puti nga sinina, and palms in their hands. Naa siya. So unya, ato na siyang i-discuss. Okay. Sa verse 4, nabatian ni Juan Revelador ang namatatakan asa gikan sa all tribes of the children of Israel. Ang great multitude gikan sa tanan kanasuran, kabanayan, kasagpan ug pinulungan. So, karon unsa ning 144,000? So, asama na nato atong giingon na kini 144,000 in number, ang mga buhi nga mga balaan in number. Oh, pag moingon ganig in number igsuon, but pasabot eksakto na number. Dili na siya symbolical na number, kundi eksakto na number, no? In number. Ang in number nagpasabot na siya og exact number, literal number. Okay. So, diri sa volume 1, page 9, mo ni siya ang biographical sketches ni Sister White na giingon diri na I was born at Gorham, Maine, November 26, 1827. My parents, Robert and Eunice. Kung ingon diri, kung imo ning kuanon sa ubos, during this time they had been the joy of seeing their children 8 in number. So, si Ellen G. White ug iyang mga igsuon, magkapatid sila, ang iyang mga magsuon 8 sila kabuok. Ang gigamit diri sa nga word 8 in number. So dili gyud literal gyud sila nga number. Sila tanan magsuon 8 gyud sila. Gigamit ang 8 in number. Sama sa 144,000 the living saints, 144,000 8 are in number. So sila Sister White gigamit ang in number sa pagpadayag na exact number, literal number. 8 in number. Volume 5, volume 1, page 9, paragraph 1. Okay. Diri po, dito po sa gates, nagingon diri sa Jerusalem, Holy City, gingon diri, 7 in number. The gate were shut, and the saints used their wings and mounted to the top of the wall of the city. Jesus was also with them. His crown looked brilliant and glorious. I was a crown within a crown, 7 in number. So, ang number, gigamit yun na siya na 12 in number, 7 in number, 8 in number, kay
nagpasabot siya sa literal number. So mao na siya ang number 144,000. Ingon dire na sa volume 5 gihapon 208, this account will remain open, but when the figures reach a certain number which God has fixed, the ministry of His wrath commences, the account is closed. So, bisan gani ang kanang great multitudes, moingon na dili mahiyap sa tao, kay dakong panon nga gikas sa tanan, o gikas gawas, dili nimo maihap sa tawhanon. Unsa nimo pag-ihap na maglibog naman tag-ihap? Ang Ginoo makaihap na bisan sa great multitudes, makaihap na siya. Kay bisan gani sa buhok na mahulog sa atong ulo, na ang buhok nato maihap na sa Ginoo, maihap niya na tanan ang 144,000 ang great multitudes. Pero sa tao, the great multitudes which no man could number, ang tao di yung kahiyap. Kaya grabe kadaghan ana, di gyud nakahiyap. Okay, derita. Unsaon makadawat sa silyo sa requirements? Una, Sabbath keeper. So dili tanang Sabbath keeper maluwas, kay ang pagkeep na huli maumpo na ang gipangita sa Ginoo. The time time was short, but the end was not yet. The great work was to be accomplished to prepare a people to be sealed with the seal of the living God. So ano siya? Usan sa requirements para madawat ang silyo. Pagkauman ani bad, mulaktaw na ta sa ubang pagpa-present. Kung tanaw ng oras alas 10, 20. So mundang ta siguro kung okay sa imo mga alas 11:30 o alas 11. Ana. So diri na ta brad sa unsa ang requirements para madawat ang silyo. Those that overcome the world, the flesh, and the devil will be the favored ones who shall receive the seal of the living God, whose hands are not clean, whose heart are not pure, will not have the seal of the living God. Ang makadawat di ay sa silyo sa buhi nga Dios kadtong mga tawo nga naka-overcome sa kalibutan, sa unod og sa devil. No? Ang makadawat sa silyo, ang requirements nakadaog sa kalibutan, sa unod og sa gitawag nga devil. Og ingon diri, ang mga taong dili limpyog kamot og kasing-kasing dili gyud na sila makadawat sa silyo sa buhi nga Dios. Those who are planning sin and acting it will be passed by. Ang taong nagplanog sala o nagbuhat niini, pagalabyan lang sa siling angel. Only those who in their attitude before God are filling the position of those who are repenting and confessing their sin in the great antitypical day of atonement will be recognized and marked as worthy of God's protection. So ang i-recognize lang siya og markahan, ingon nga worthy, angayan sa protection sa Ginoo. So klaro na ang makadawat sa silyo kadtong nakadaog sa kalibutan, sa unod og sa yawa. The names of those who are steadfastly looking and waiting and watching for the appearing of their Savior more earnestly and wishfully than they who wait for the morning will be numbered with those who are sealed. So numbered, maihap yun na siya, will be numbered and those who sealed, ang kadtong mga masilyuhan. Okay. So padayon ta, mo ra gyapon na passage, mo gyapon na libro. Those who, while having all the light of truth flashing upon their souls. So kini di ang makadawat sa silyo, naaday siyang katibuo, naaday siya, nandawat day siya, mituo siya sa all the light of truth, sa tanang kahayag sa kamatuoran nga nailang nga angkon. Subot pasabot, no? Ang 144,000 nakadaog sa kalibutan, sa unod og sa yawa, og sila
nakabaton sa tibuok kamatuoran og ilang gituman, no? Should have work corresponding in their avowed faith, and but are allured by sin, setting up idols in their hearts, corrupting their souls before God, and polluting those who unite with them in sin, will have their names blotted out of the book of life, and be left in the midnight darkness, having no oil in their vessels with their lamps. So, gisgutan gapon dere ang napulo ka mga berihin, 5 foolish, 5 wise. So, kini di ay mga dili makadawat sa tatak sa silyo, mao day ni sila ang walay oil sa ilang vessel o sa ilang lamps, kay nahurot naman ang oil sa lamps, tapos wala may sila extra oil, no? Wa may gibuhat, wa may gikuha na extra oil sa ilang vessel. So kini siya ang nagrepresent sa mga dalagang buang-buang. Ang dili makadawat sa silyo. Okay. Ang silyo mao na siya ang pure mark of truth, ang puro nga kamaturan. The Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abomination that be done in the midst thereof. Ang makadawat lang yun igsuon sa silyo, mao na siya ang nag-sigh and cry. Unsa man ning sigh and cry? Nag-sigh and cry sila sa tanang dulumtanan, abomination na gibuhat nila sa church. Sa church man na siya atong basahon. Ingon diri. Maranata ni siya. Nagya po sa volume 3 ni o volume 5, no? Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth wrought in them by the power of the Holy Ghost. Si ang Holy Ghost man, man siya mag-guide you into all truth. So those who receive the pure mark of truth wrought in them by the power of the Holy Ghost. Holy Ghost ang naggiya para maangko nato ang tanang kamaturan. Represented by a man, by the man of linen, are those that cry, are those that sigh and that cry for all the abomination that be done in the church. So kini di ay makadawat sa silyo, mao ni siya ang nag-sigh and cry sa tanang dulumtanan nga gibuhat sa sulod sa iglesia. So mo na siya Brother Michael, na kung mag-sigh and cry ka sa sulod sa iglesia tungod sa mga abomination, kanang pagligog sa bado, kanang pagluto, kana usa na siya sa abomination. So mo na siya ang pagsinggit nimo, pag-sigh and cry nimo sa church sa tanang dulumtanan nga gibuhat, ma-misinterpret ka gyud. Karon, so ang makadawat sa silyo atong timan-an, mao na siya ang nag-sigh and cry. Okay. Sa asa man? Sa sulod sa mga iglesia, Seventh Adventist sa tanang dulumtanan. Mao na siya ang cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, to show God's people their transgression, in the house of Jacob their sin. Mao na siya. So nalipay ko na tan-aw sa imong mga live na kanang nindot kayo kanang pag-prepare, kanang vegetarianism, unsa pa na diha na mga reformasyon na kinahanglan na sa sulod sa iglesia. The class who do not feel grave over their own spiritual declension, nor mourn over the sins of others, will be left without the seal of God. So kung dili ta mo share, kung dili ang tao nga dili siya masubo sa kasalanan sa iyang igsuon, kasalanan sa iglesia, no mo mourn ka nang magtangis man na siya sa mourn, maghinagpis ka sa sala sa imong igsuon, unsa man kundi ka musulti ana, ingon diri usata sa labyan ra, will be left without the seal of God. So nagsunod man sa sealing angel ang destroying angel, so muna siya ma-destroy kung walay silyo. Padayon,
Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of the living God. So, sulti gyapon diri sa Maranatha, no? Okay. Basa na ako na ganina, ato na laktawan. So, dirita. O sa Maranatha, hapon diri na, what are you doing, brethren, in the great work of preparation? Those who are uniting with the world are receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast. Kundere. O giskutan diri ang these are having the heavenly mold and preparing for the seal of the living God in their foreheads. So timan-an nato igsoon na ang 144,000 silyuhan, ang great multitude silyuhan gihapon. Dili lang ang tanan maluwas silyuhan na siya, bisan pa kanang mga mamatay ilalom sa minsayis tulo ka mga anghel, silyuhan gyapon sila. So lahat tanang maluwas 144,000 resurrected saints o great multitude silyuhan na siya tanan. Silyuhan na siya. Now is the time to prepare. The seal of God will never be placed upon the foreheads of an impure man and woman, mga lalaki o babae nga dili pure. It will never be placed upon the foreheads of ambitious, worldly loving man or woman. It will never be placed upon the foreheads of men or women of false tongues, kanang bakakon nga dila, or deceitful heart, kanang malimbungong kasing-kasing. All who receive the seal must be without spot before God, candidate for heaven. So, muna siya. So, muna siya ang first part, igsoon. Brother Michael, muna siya ang first part sa 144,000. Nga itong gipamatudan na ang hangin, muna siya ang sa diloblolos, ang gitawag na asa kuhaon 144,000 sa sulod sa iglesia, unsa ang silyo, ang present truth, o unsa ang requirements, mao na siya ang sigh and cry, to sigh and cry for all the abomination that be done in the midst thereof. So muna siya ang first part sa atong pagtuon. So 10:30 na. So kung gusto pa ni una kay pangutan na, pwede nimo ipangutan na, pero mas maayo kung mo-proceed tas pikas na pagtuon, dali raman to. O para makita nimo dito ang kaya nga to giton Andre 144,000 in great multitudes man na. So ang kini nga first part nato gipamatud-an nato na lahi ang 144,000 kay gikan siya sa Israel, sa modern Israel. Lahi po ang great multitudes kay gikan siya sa tanang kanasuran. Okay, so proceed ta sa part 2. So diri sa Tesalonian 1 Tesalonian 4:15 hantod sa 16, nagisgot ni siya na iyon diri nga kita nga mga buhi ug ang mga nangamatay. So duha ang gisgutan diri, mga buhi ug mga patay. So sa atong pagtuon karon, ang mga buhi nabahin sa duha 144,000 at great multitudes. Ang mga nangamatay nabahin sa duha, ang gitawag na natural death at martyr. So kabalo na kaana nga pas na bersikulo, aklak taw na ta. So dinhi kining si Elijah sumala sa balang kasulatan, wala gyud ni sila makatilaw kamatayon. Sumala sa ikaduhang hari 4 og sa Hebrehanon 11, si Elias og si Enoch wala na sila katilaw sa kamatayon. Gidala na dito sa langit. Okay. Kining si Moses og si Abel, parehas ni sila nakatilaw kamatayon pero dili sila parehas ang ilang experience. Si Abel mo ni siyang first martyr. Si Moses mo ni siya namatay sa natural death. Natural lang yung kamatayon. Dirita kang Elias. Si Elias sumala sa mabasa sa Biblia, gikuha siya sa karwahe, gidala dito sa langit, no? Langit man to kay naman mabasa pod na kauban niya si Moses dito sa transfiguration kang Christ. Okay? Si Elias gitranslate sa langit, wala katilaw kamatayon. Kinsa man ang girepresentahan niya? So dirita sa 1 King, kay balo ko nakabasa na kaani sa 1 King 17, si Elias Tishbite, si Elias Israelites. So muna siya sa 1 King 17 verse 1, Tishbite siya, Israelite siya. Nagpuyo siya dito sa Gilead. Human kining si Elias naa siya'y manto diha sa
2 Kings chapter 2, kapitulo 2, versikulo 8, si Elias na ay manto. So nabasa naman na nimo. Ang manto, iyan ang iyang murag kuan, tapos iana na siya sa tubig, mapikas ang tubig. So manto, ang gamit sa manto daghan himuong tualya, himuong habol o unsa pa na diha. So daghay kuan. Kining manto timaan ni Elijah nakamanto. So si Elijah na ay manto sa 4:14. So karon, ang 144,000 si Elijah ang representative ana. Kay 144,000 gikan man as tribo sa Israel. Si Elijah Israelites man. Pero unsa man nato pagkasigurado na si Elijah ang representative o leader sa 144,000? Kay na may mga grupo. So sa wala gyud grupo sa kalibutan na wala gyud presidente, wala gyud nagrepresent ana niya. So lisod ng grupo na walay presidente kay moingon man na musugo gani. Oh, ano manugo man kana di man ka presidente? So ang grupo nagyoy mga representative. So si Elijah ang representative sa 144,000 kay si Elijah wala man katilaw kamatayon o ang 144,000 wa pud katilaw kamatayon o si Elijah Israelites man ang 144,000 gikan man sa Israelites. So ato masahon. Ang Israel nga giskutan diha mao na ang 70 Adventist, the modern Israel o Israel of today. Symbolikal na siya sa unang Israel mao na sa dugo man, no? So dire ang mga 70 Adventist nanay dugo sa Israel. Okay, modernong Israel ang gitawag ana o Israel of today. So ang 144,000 ang naghinapos na bulaton sulod sa iglesia ang pagpanilyo sa 144,000. Okay. Ingon dari, ang 144,000 ang buhi nga mga balaan. So dire, ang 144,000 nakadaog sa hayop, sa larawan sa hayop, sa marka sa hayop o sa numero sa hayop. Ang 144,000 redeemed from among men. Ang 144,000 gitranslate gikan sa earth from among the living. Buhi gyud na siya. So, dito sa early writings, bro. Early writings, page 16, paragraph 2. Here on the sea of glass, 144,000 stood in a perfect square, and they were all clothed with a glorious white mantle from their shoulders to their feet. So, dire, pareha kang Elijah na naimanto, ang 144,000, nakasilay manto, glorious white mantle gikan sa ilang shoulder hantod sa ilang tiil. So ang 144,000 na pareha gihapon sa kang Elijah na naay mantle. Next, Elijah was a type of the saints who will be living on earth at the time of the second advent of Christ. It was as representative of those who shall be thus translated Elijah. Ingon diri sa type, pag mayong ganitang type sa panahon ni Elijah, sa type, si Elijah ang type, tipo ni adtong mga balaan na nagkinabuhi diri sa kalibutan sa panahon sa ikaduhang advent of Christ. So sama kang Elijah, si Elijah ang type, ang antitype kadtong nangabuhi sa kalibutan sa panahon sa ulahing mga adlaw. It was as representative. Si Elijah ang representative ni adtong mga tao nga wala katilaw kamatayon sa ulahing mga adlaw. Mabasa na siya sa Prophet and Kings 227 paragraph 2. Ilista na lang na. There is a desire of ages, Elijah, who had been translated to heaven without seeing death, represented those who will be living upon the earth at Christ's second coming. Si Elijah nga gilalin ngadto sa langit, wala katilaw kamatayon, nagrepresentar ni adtong mga buhi nga mga balaan sa kalibutan sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. So, mao na siya si Elijah ang nagrepresent didto sa mga buhi nga mga balaan na mao na siya ang 144,000. Desire of Ages 421 paragraph 4. So si Elijah, Tishbite, Israelites, wala katilaw kamatayon. Ang 144,000 mga buhi gyapon siya na balaan gikan sa Israel na Israel of today. Si Elijah, Israelites gyapon. So si Elijah, sumala sumabasa, siya ang representative sa 144,000. Dirita kang Enoch. Si Enoch gitranslate gyapon sa langit
wala katilaw kamatayon. No? Sumala sa Hebrew 11. Okay. Si Enoch, tungod sa pagtuon ni Enoch, gitranslate si Enoch sa langit. Wala kakitag kamatayon. Kaya ang Ginoo na himuot kang Enoch. No, muna siya, gitranslate siya. Ingon dire sa Story of Redemption, page 59, the Lord loved Enoch because he steadfastly followed him and abhorred iniquity and earnestly sought heavenly knowledge. God would not permit Enoch to die as other men, but send his angels to take him to heaven without seeing death. Sa Story of Redemption 59, paragraph muna siya. Nahimutan sa Ginoo si Enoch, og wala gyud tuguti sa Ginoo si Enoch na makatilaw sa kamatayon sama sa ubang tao. Og gisugo, gipadala sa Ginoo ang anghel na kuhaon si Enoch dadon sa langit na dili siya mamatay. So si Enoch naa siya'y palwas palmera sama sa great multitudes. Atong basahon sa early writings 39 paragraph 3. Then I was taken to a world which had 7 moons. There I saw old Enoch, who had been translated. On his right arm he bore a glorious palm, and on his left was written victory. So, si Enoch, sama sa great multitudes na ay palwas palmera na ilang kamot. Si Enoch usab ay representative sa great multitudes. Kay si Enoch, ikapito kaliwatan gikan sa kang Adan, sa panahon ni Enoch wala pa Israel. Dito lang na nabugnang Israel sa panahon ni Jacob. So si Enoch diri Israelites. So karon ang si Enoch naa siya ay gitawag na glorious palwa. Kung imong basahon ang pinadayag 7 bersikulo 9, ang great multitudes mao na siya na sila'y palwa sa ilang kamot sama kang Enoch. So sa pinadayag 7:9, white robes and palms in their hands sama kang Enoch. Muna akong giingon na ang great multitude siliyuhan gihapon sa last days. Tanang maluwa siliyuhan. Ingon diri, council and teachers, as we draw near to the coming of Christ, more and still more missionary work will engage our effort. Of the number of them that shall be sealed will be those have come, every nation and kindreds and tongue and all and people. Revelation 7 verse 10. So ang great multitudes gikan sa 9:10 hantod sa paubos na siya. Mabasa na siya sa 532 paragraph 1. As Enoch was translated to heaven before the destruction of the world by water, so the living righteous, ang buhi nga mga balaan, matarong, will be translated from the earth before its destruction by fire. So kay balo naman tas destruction by fire, na mao na siyang impierno. So sa dili pa ang destruction by fire, na ay mga buhi nga mga matarong na i-translate gikan sa kalibutan. Ingon nga si Enoch, pag-ingon ganing inon kagaya kang Enoch. Diri sa volume 2, 121. Ingon diri, he was a representative of the saints who will live amidst the perils and corruptions in the last days. For his faithful obedience to God, he was translated. So, also, naausab, the faithful who are alive and remain will be translated. So naagya po'y parehas kang Enoch na mga balaan, na mga buhi, na unsa man, na mga faithful sama kang Enoch, i-translate gihapon. Siya, he was a representative of the saints who will live amid the perils and corruption in the last days. So tinaw na siya. Si Enoch, dili Israelites, ang great multitudes dili siya Israelite, kundi gikan siya sa tanang mga reliyon, tanang rasa sa tao. So muna siya ang great multitudes, ang representative si Enoch, kina siya sumalos mabasa. Gikan sa tanan pinulungan, tanang kanasuran, muna siya. Kang Moses, doon na lang ta. Si Moses namatay sa natural death dito sa Moab. Paadto siya sa Ginoo sa Moab, sumala sa Deuteronomy 34:5-7. Si Moses, wala mihanap ang iyang pagtanaw, wala na bago ang iyang kusog, ipaadto siya sa Moab, sa tumoy sa Pisga, ipakita sa Ginoo ang promised land, namatay siya dito sa edad na 120 years. Og si Enoch, sumala sa Jude 1:9, si Mikael, si Archangel, gilubong ang lawas ni Moses. Og si Moses, namatay man, gilubong sa madaling panahon,
gibanhaw si Moses. Moses representing those who will be raised from the dead at the time of the second advent. Si Moses nagrepresentar atong mga namatay na buhion, bangonon gikan sa patay sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Si Moses nagrepresent gyapon. Sumala sa Prophet and Kings 227 paragraph 2. Early Writings 164 paragraph 3. Moses was present to represent those who will be raised from the dead at the second appearing of Jesus. So si Moses nagrepresent adtong mga bangonon gyapon gikas mga patay sa ikaduhang pagpadayag sa Ginoong Hesukristo. Early Writings. Ingon diri, Moses upon the Mount of Transfiguration was a witness to Christ's victory over sins and death. He represented those who shall come forth from the grave at the resurrection of the just. Moses a representative of the rising saints. So iba yung living saints, iba yung rising saints. Dili pwede isagol na kaysa mga patay sa natural death, si Moses ang nag-represent ana sa tanang mga namatay na natural death kang Moses na, no? So si Moses natural death, ang tanang natural death na namatay na nailalom sa mensahe sa tulo ka mga manulunda didto na siya kang Moses, no? So kang Abel na ta, si Abel daanan nang mabasa na si Abel martir, no? Mabasa sa Genesis 4 versikulo 8 nga gipatay ni Cain si Abel. Muna siya ang unang record sa pagpatay o pagmarder. Ano man ang hinungdan tungod sa true worship ni Abel na false worship ni Cain. Mabasa na sa Story of Redemption o sa Hebrehanon 11 versikulo 4 sa pagtuo ni Abel iyang paghalad na mas maayong halad kaysa kang Cain. Ingon diri sa Story of Redemption, Cain and Abel represent the two classes, the righteous and the wicked, believers and believers, which should exist from the fall of men to the second coming of Christ. So napoy mabasa diha na si Cain nagrepresent si Cain ug si Abel nagrepresent sa true worship and false worship. So ingon diri sa Mount of Blessing 33, Abel, the very first Christians of Adam's children, died a martyr. So ang pinaka-martyr gyud ani na nagsugod gyud kang Abel hanggang sa ingon diri sa great controversy, the millions of all ages who were martyred for their faith. So tanang mamartir igsoon, tanang mamartir gikan kang Abel hantos katapusan didto gyud ang magrepresent gyud ana si Abel gyud. Ingon diri, nakit-an sa pananaw ni Sister White gidamang yang espiritu. As we were traveling along, we met a company who also were gazing at the glorious of the place. I noticed red as a border on their garments. Sa ilang garments na ay pula na ribiti. And their crowns were brilliant. Their robes were pure white. As we greeted them, I asked Jesus who they were. He said they were martyrs that had been slain for him. So nakita ni Sister White kadtong mga putnaa nagsulot og puti nga mga biste og sa iyang ribete na ay pula, gipangutana ni Sister White kang Jesus kung kinsa sila. Ingon si Jesus, they were martyrs that had been slain for him. Na martyr sila, gi-slain sila may tungod kanako. So mo na siya ang mga daghang na martyr gikan pa sa 538 hanggang sa 1798. Tanang gimartir dito sa Acts 8 man siguro na. Tanan dito na sa grupo ni Abel. Basahan na itong great controversy. Since the day of Abel, for they possess the same spirit, they were seeing to do the same work with these murderers of the prophets. So pinaagis pagpatay sa katawan sa Ginoo na kanang gitawag i-martir, nagsugod gyud na sa kaadlawan ni Abel hantod sa last days. Okay. Darita, persecution in the battle before the last closing conflict. Prior to the last closing conflict, many will be imprisoned, many will flee for their lives from cities and towns, and many will be martyrs for Christ's sake in standing in defense of the truth. So there is a book 3 sa Selected Messages 397 paragraph 4.
sa last causing conflict na ay persecution na daghan ang mahimong martir. So mo na siya. So si Abel ang representative sa tanang gimartir gikan pa sa panahon ni Abel hantod sa panahon ng martyrdom hantod sa last closing conflict. Ang tanang mamartir dito ginas grupo ni Abel. So upat, ang bot pasabot sa upat, globality. So dirita last passage atong pasahon igsoon. Mag-alas 11 na. So 5 minutes para mag-11. Great controversy. Mo ni siyang great controversy naghisgot gyud ni na sa trono sa Ginoo nagoy upat ka mga grupo. Una, nearest the throne, pag muhisgot ka rig nearest the throne, ang pinakaduol sa trono, nearest the throne are those who were once jealous in the cause of Satan, but who, plucked as brands from the burning, have their followed their Savior with deep, intense devotion. So, period. Next, pag moingon ganig next, ikaduha, no? Ang una na dool sa trono, ikaduha. Next, are those who perfected Christian characters in the midst of falsehood and infidelity, those who honor the law of God when the Christian world declared it void. Una, ikaduha. And, pag moingon ganigin, and the millions of all ages who were martyred for their faith. And, period and, at, pag sinabing, and, ikaupat, and beyond is the great multitudes which no man could number of all nations and kindreds and people and tongues before the throne and before the lambs, clothed with white robes and palms in their hands. Revelation 7 verse 9. So diri igsoon na ay upat ka mga maluwas kidiha, no? Kining nearest the throne, na ay next, na ay end, upat gyud na siya ka grupo kung atog yung tun-an og insakto kana nga passages sa Great Controversy 665 paragraph 2. So ang unang grupo magbubuhat sa Ginoo sa panahon nila Moses. Og ang sunod na grupo sa panahon sa gitawag nga 144,000, ang ikatulo nga grupo sa mga martir, ang ikaupat ka grupo na mao ang Great Multitudes, kay ang Great Multitudes man ang pinaka ulahing makuha, ma-harvest, kay before generic supervision sa loud cry sa 144,000 makuha ang Great Multitudes. So nasa ulahi gyud ang Great Multitudes. So mo na siya bro, ang atong pagtuon kayon, ang 144,000 ang representative si Elijah sa Great Multitudes, si Enoch ang kang natural death si Moses, og ang martyrs dinha sa grupo ni Abel. So muna siya ang 144,000 kuhaon sa iglesia Seventh Adventist. So ang Great Multitudes kuhaon sa tanan klase ng relihiyon, og ang tanang mga matay sa sulod sa iglesia sa Seventh Adventist dito na siya kuhaon sa gitawag nga natural death. O kang uban pod kung naay mga mamartir dito pod nga kang Abel. So mo na siya igsoon ang atong pagtuon ana. So mao na siya na dili gyud masagol ang mga patay sa 144,000, dili pod masagol ang 144,000 sa Great Multitudes, dili pwede masagol ang mga natural death dito sa Great Multitudes, dili separate gyud na siya nga grupo. Sa kang Elijah white mantle, kang Enoch paluwas palmera, kang Moses na lang sila corona og puti nga bisni, pero sa martir na ay puti nga bisni na naapoy pula sa ribiti. So muna siya igsoon alas 11 na. So kung naa kay pangutana, pwede ka mangutana, ana siya. So diri ra kutob igsoon ang atong pagtuon may tungod ani nga suwito. Salamat. Indot kayo ang mga kuan wala ko i-comment anang may tungod anang imo ang gipusin karon. Gusto lang nako nga mabalaan ba. Sige. Unya naman tawag to ng among ugwid no. Oo, unya. Gusto lang ako mabalaan ba kung nasayod naman ta nga 1930 yun. Kuan ang Shepherd message tapos diha nagsugod ang settling time, di ba ba? Nagsugod ang sealing time?
Sige. Otro lang kay medyo na kuan kanang si tawag ni. Medyo na choppy. Unsa tong imong pangutana kanang 1930? Di ba, 1930 mo yung pagsugod sa ceiling time, kaya mo nagsugod ang tawag o message sa lahat. Nga ni brad akong tubagon ang pagsugod sa Sealing of the 104,000 paggawas gyud sa mensahe. Halimbawa, paggawas gyud sa mensahe na gipadayag, gi-revealed ang mahitungod sa kaya ang sulat ni Sister White, dugay naman na siya nasulat, di ba? Nasulat. Pero ang panahon sa pag-understand, paghatag o pag-preach siya na 104,000 di ay gikan sa church. So, kung kay kanus nagsugod ang mensahe sa pagpadayag sa revelation, dito po nagsugod ang pagpanilyo. Tapos, mahuman ang pagpanilyo kung ang timaan na mahuman na ang pagpanilyo kung buhian na ang hangin nga gikuptan sa upat ka manlunda na mo na siyang sandiloblolos. Sige Brad. Kuha na lang na imong konti kasi Sige. happy, di ba? Okay, kahit lang 1930 nga paglusot sa rat, 1930 unya mo'y pagtumaw sa mensahe unya daghan ang nakadawat ato nya mo nang nahimo karon hangtod nya naanat na karon mga association di ba tinuod 1930. Mga pagtumaw sa 1930 yung mensahe dito nagsugod ang silitay sa mensahe. pwede na to masulti na kung dito nagsugod sa 1930. Basta ang tubag nako sa imo, kung kanus-ag gihatag ang revelation, ang pagsabot kay sa panahon pa man ni Sister White gilalisa nila ba. Pero puro mga speculation. Pero pag abot sa 1930 sa panguna ni Barhotep, gipakitaan gi-revealed sa iya na ang 104,000 kanang mga buhi ni siya gikan ni sa sulod sa iglesia. So niadtong 1930 gyud migawas. So muna akong pinakatubag nimo gipadayag sa Ginoo Pag sa mensahe at na napatika na kana. Okay. So sumala sa atong presentasyon, ang makadawat sa silyo, batian nimo, ang makadawat sa silyo sa buhi nga Dios kadtong nakadaog sa kalibutan, sa unod og sa yawa. So, Brad, kaning pagdawat sa mensahe karon, dili pa na ako silyo. Candidate pa lang ta sa 104,000 kay kanang ang mensahe nga imong gidawat kung di nimo na i-practice sama sa atong gibasa ganina, di gihapon ta kadawat silyo. Kung halimbawa nadawat na nimo ang mensahe, nasabtan na nimo, no? Nasabtan nimo na 100%. Kung wala kay corresponding word, kung dili ka mahimong balaan sa kamaturan, kung dili ka makadaog sa kalibutan, sa unod og sa yawa, bisan pa nahibalo kas mensahe, di gihapon makadawat kay nganuman. Ang requirements manggod diha ang mahimong madaugon, overcome the world, the flesh and the devil. Oo. Kanang isa ka buhay ba? Ato bang sa matag adlaw nagakinabuhi tas kamaturan sa mga reformasyon, wala siya. Dili ibut pasabot na nadawat na nimo mensahe nakuan pero wala mabago ang imong pagkinabuhi, wa ka nabalaan sa pagtumas kamaturan, bisan pa nakaibalo kas tanan mensahe kung walay corresponding work, dili gyapon. Muna siya. Sa ato pa ba, kinahanglan padawat nimo mensahe sa ato pa ba, kinahanglan padawat nimo mensahe kinabuhian mo para makadawat ka sa silitay. Tama. Muna. Kunya ang pangutana ka ikan sa 1930 nakadawat man sila sa mensahe ato. Kunya ikan sa 1930 pagdawat nila sa mensahe sa 1930 kinsa man tawhana ang nabuhi as a living sin 144,000 nga nakadawat sila sa mensahe 1930 nga ilang gipanganubuhian hangtod karon buhi pa. Sabi tao kagikan 1930 hangtod karon buhi pa nga
napatikan sa 144,000 kaya ilang kita nilian. Nangamatay sila, Brad. So, ang 144,000 man God, sa wala sa atong pagtuon, di gyud na siya masagulag patay. So, buhi ra gyud na siya. So, ang tanang makada na 2030, 144,000 na to. wala, oy, wala gyud walay masagol na 144,000 kay ang mga believers gikan sa 1930 nangamatay man to. Sila Brother Hotip nangamatay man to. So, ang matatakan dili ra man gud ang 144,000 nagyapon ang natural death o nagyapon sa kanang nakadungog sa mensahes tulo ka malonda under the message of third angel namatay didto man na sa special resurrection o dito sa general resurrection. So mo na siya na ang 144,000 sa mga maabtan gyud sa Ginoo na buhi sa iyang pag-abot ba. Oh, kanang pag-abot niya buhi, di gyud katilaw kamatayon. So kadtong mga hintuo sa mensahe niadtong 1844 o 1930 hantod nangamatay, hantod patay na hantod karon, dili tumaapil sa 144,000 kay patay man sila. Halimbawa ako nagmensahe ko 144,000 tapos nahitabo namatay ko, ay di ko appeal sa 144,000 kaya 144,000 dito ra gyud na sa mga living saints. Pero kung nagkinabuhi ko sa kamatuoran, nabalaan ko sa kamatuoran, dito gyud ko sa mga namatay. Luwas gihapon pero dilis grupo sa 144,000 dito sa mga namatay. So mo na siya. Okay, Brad. Salamat kay Brad. Salamat sa mensahe. So, kung naa ka pay oras, basta ang mga namatay dili dito gyud na apel sa dito gyud na sa grupo sa duha sa nangamatay. Magkano mo na ba yung pati klase? Oo. Kung namatay ka, kamatuoran ka, imong nagkuhan, balaan ka, dito ka sa nangamatay, mga balaan, mga apil. Dito. So dili na siya God is the God of order man. Kanang naa may upat ka grupo, so dili ka pwede masagol dito kay balo ka ng early writings page unsa na siya 18 man siguro na walay lain na kanang 144,000 ang ilang pangalan to sa bato letter of gold ana. So ang Ginoo nag-andam yung na para dito sa mga katawhan niya sa sa trono gyud sa tronos Ginoo organized tanan ba kay God is the God of order. Uniformity gyud ba na ang 144,000 na ay manto, ang great multitudes na ay palmera, o ang kang Moses, ang kang Abel na diha siya. Wala siya. Magani ba ko nga sige na mauna dito tuwa dili nato sulti na buwa naaway tuwa ba Oo. So salamat kayo sa pangutana, Brad. So hinaot na makuha nimo ang akong tubag o matun-an nimo ang kwan. Ako may hatag nimo. Basta magtuon na. Ako i-send dayon nimo ang PowerPoint para makabasa pud ka imo pumakitaan sa libro. Sige. Kada human na to sa pagtuon, ako ipasa nimo. Magtuon na punta unya, Brad. Sige, ingnaay ko kung unsa imong higayon. Tapos okay ra sa ako mangutana ka basta ako na pod kanang diha ra sa aton topic para dili ta madugay tapos alas 11 naman Brad. So akong i-consider imong time. Ha? Mangutana ka ginawa na tulo sabtan. Mangutana ra ko kung sabtan ug kasabot ako tanong pangutana ko na. Lagi. Salamat kay Brad. So unsa man magtapos na ta o continue taon niya text ko kung unsang time na available ka. Sige. So, kinsay mag-pray? Ikaw lang mag-pray. Hangyo ko nimo. Sige, ampo ta. Sige. Pilota, may gugmaon, langit nun, Ginoo, salamat kayo sa kagayong na namahan na ikaw lahat na upay palo pasidaan alang kanamo nga pagpatiyo, may natapusang buhat sa iglesia. O gani ikaw, O Diyos, magapanalangin yung pinatuloy o kanyang pamilya. So, gagawa sa pamahan niya, hinaot niya magkasya ito ay one accord ngayon sa patapusan ng panahon sa di ka pa mabalik. Among inyong itugyan ginasalig sa pangalan Jesus ko maniluwas. Amen. Amen. So salamat kayo Brad sa imong panahon. Salamat. God bless sa imong diha, sa imong pamilya. Salamat. Sige, bye-bye.
Thank you.